Tinamaan ang tinatawag na monsoon surge ang Roxas Boulevard kanina. Katulad din ng storm surge na nangyari doon Setyembre ng nakaraang taon. Binaha ng husto ang kalsada pati na ang mga gusali at opisina dahil sa mga alon mula Manila Bay na umabot na hanggang sa kalsada. Stranded ang maraming motorista. Ang pasyalang Baywalk nagmukhang tambakan ng basura na tila ibinalik lang ng dagat sa lupa. Live mula sa Roxas Boulevard sa Maynila, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, tama yan. At alam mo ba na yun sanang double na seawall na pinaplano ng MMDA ay hindi natuloy dahil daw sa kakapusan ng budget? Halos lamunin na ng malalakas na alon ng Manila Bay ang Roxas Boulevard kaninang umaga. Ang mga barkong nakaangkla para mga laruan lamang sa nangangalit na dagat. Gabalakang na ang baha sa magkabilang gilid ng Roxas Boulevard kaya sinara ang bahagi ng kalye mula UN Avenue hanggang CCP alas 7 ng umaga. Ang mga motorista kanya-kanyang diskarte para makarating sa kanilang destinasyon. Kami sa gilid dumaan. May obligasyon kailangan marating namin. Bala, malaki ang bala. May ilang motoristang nangahas pa ring suungin ng baha. Ang mga kosyeng na iwang nakaparada sa service road hindi rin nakaligtas. Inabot ng tubig hanggang mga kalye sa paligid ng Quirino Grandstand at Rizal Park. Ang US Embassy napilitang ipagpasabukas muna ang visa processing. Nagmistulang landfill naman ang Baywalk sa dami ng basurang naanod. Yung mga crew ng DPWH, MMDA with local government ng Manila, jointly, yung effort nila para paglilinis. Kita nyo naman yung dami ng basura na nakaano ngayon dito. Tapos continuous declogging, yun ang inano namin yan until such time na madaanan itong lugar na to. Nakatanggap naman ng distress call ang Philippine Coast Guard mula sa Roro ng Super Shuttle Ferry. 4 na araw na raw itong nakaangkla 600 metro ang layo mula sa Pampang ng Manila Bay. Hindi ito nakabiyahe patungong Mindoro dahil sa masungit na panahon. Nagkulang na raw ng supply ng tubig at pagkain ng crew nito kaya kailangan na ng tulong. Sa Roxas kasi lubog tapos wala talagang motorized na bangka doon na makalapit sa tapos makipag-transport yung food namin sa crew namin ng barko. So eto yung Coast Guard na nag-ano. Agad namang kumilos ang frogmen ng Special Operations Group ng PCG pero hindi naging madali ang kanilang biyahe makaraang salubungin sila ng nangangalit na alon sa karagatan. Laking pasalamat naman ang mga crew ng barko nang dumating ang responde. Okay naman yung mga crew, wala namang reported na mahina o ano. Kailangan lang talaga nilang pagkain and water. Banang alas 6 ng gabi, balik sa normal ang daloy ng trapiko sa Roxas Boulevard, malakas pa rin ang hangin at malalaki pa rin ang alon. Sa Baywalk, nakakalat pa rin ang mga basurang inanod ng malalakas na alon pero may ilan nakakita ng oportunidad sa mga basura. Binibenta para pagkain. Dami bang plastic? Marami. Baka madala ka dyan. Ano naman o? Nakabinta na ako kanina ng 400. 400 pesos? Oo. Magkano yung Kilo? 18. Halo-halo sila Pero, conforme sa bagay ng plastic. May mga... Pag ganito mga maulan, gusto mo yung ganito na... Ngayon lang ako nag-alaga kasi wala akong pera Iniisip ng Metro Manila Development Authority o MMDA na ipanakala ulit sa Department of Public Works and Highways ang double walling ng seawall nang sa gayon daw ay hindi sumama ang mga basura sa alon at maiwasan na rin ang pagbaha ng Roxas Boulevard. Yun nga lamang kapusrawan ng pondo ang MMDA. Ang kailangan natin dyan, double layered seawall. Ibig sabihin, meron pang isang seawall na magsisilbing breakwater. Nang sa ganon, yung hagupit ng storm surge ay hindi umabot sa Roxas Boulevard. At magkakaroon dapat sa gitna ng isang connector na parang promenade na kung saan pwede mamasyal yung mga turista natin. Jessica, yung budget ay aabot sa lampas 30 million pesos kaya walang masyadong pera ang MMDA at ang DPWH para dyan pansamantala, Jessica. Okay, pero I think kailangan sigurong pag-usapan ng mabuti yan dahil kung hindi ako nagkakamali, Joseph, meron na tayong breakwater dyan
pero parang hindi rin nag-work, 'di ba? Yung pag natatanaw yan from the shore, no? Merong parang kumpul-kumpul na mga bato doon. Kung hindi ako nagkakamali, breakwater 'yon na it's supposed to break the tide when it comes in para hindi tumama sa kalsada. Obviously, it didn't work. Correct. Mukhang hindi na yan effective, no? At kung manonotice natin, September lamang yung storm surge. So, nandun pa rin yung pagbabago ng ating klima, no? Kaya kailangan siguro paghandaan din yung mga ganyan. September, tapos ano lang ngayon. So, masyadong magkalapit. And we are seeing more and more of this phenomenon. So, yun nga lang, wala talagang pera. So, titingnan natin. Kasi interagency naman yan, eh. Bukod sa national agencies like the DPWH and the MMDA, meron din bahagi naman dyan yung lokal na pamahalaan ng Maynila para mapagawa yung double wall para dun sa Ross Boulevard, Jessica. Okay, and kung hindi rin ako nagkakamali, in many provinces na may mga seawall, nasisira yung mga seawall eh. Kasi depende rin nga sa panahon, no? Pero nakakabahala na parang tuwing na lang may storm surge ay naaabala yung ating mga kababayan dito sa Maynila, lalo na yung mga dumadaan sa Ross Boulevard. So, kailangan talaga ng solusyon na rito at titingnan naman daw ng MMDA kung pwede ulit nilang ulitin yung kanilang proposal sa DPWH. Okay, as of this hour, Joseph, ano ang abiso para sa mga motorista na kinakailangang magdaan ng Rojas Boulevard? Bukas na ba yan? Nawala na ba yung baha? Malakas pa rin ba ang alon? Back to normal na una muna yung mga kalsada, yung Ross Boulevard na starting at 6 o'clock na nandun tayo ay maganda na yung daloy ng trapiko at walang traffic na naranasan tayo. Ito namang sa alon, medyo malakas pa rin yung alon at saka yung hangin. Kaya yung mga meron kasi mga iba nating mga kababayan na natutulog dun sa may Baywalk, no? So abiso rin sa kanila na baka magdelikado kung magstay sila dyan, Jessica. Okay, ewan ko kung I think we should add a footnote, no? Kasi yung basura na itinapon sa mga estero, sa ilog at napunta sa dagat, mukhang ibinalik din ang dagat. Ma'am, ang dami. Ang daming basura. Tone-tonelada. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.